dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Maraming salamat bro Artemio Luberas no sa pag-comment na no audio, naka-off pala yung mic ko. So again mga kapatid, sa bago pa lamang po sa channel po na ito, wag po kayong maghiyang mag-like and mag-comment dyan, no? At ipaalam kung saan po kayo para po mabasa natin at atin pong ma-shoutout ang inyong pong kinaroroonan, pati na rin po ang inyong mga pangalan. At kung mayroon man kayong gustong ipapa-shoutout, i-shoutout po natin mga kapatid. At please like and subscribe no sa atin pong Abang channel mga kapatid, para marami pa pong makakaalam sa ginagawa po natin na pagpapahayag sa salita ng Diyos at sa pagdepensa din sa katuruan ng simbahan. So far meron na po tayong 8 concurrent viewers no, at sana pa dumami pa no, para po marami pang makaalam sa atin pong ginagawa mga kapatid no. By the way, salamat pala sa mga nagpupuyat naway mapagtiisan nyo hanggang mamaya ito pong ating ginagawang pagpapahayag sa katotohanan. At syempre, shoutout din natin si ayun na, shoutout na pala natin si Brother Jan kanina at si Brother Artemio Luberas no. Sabi niya, bakit maraming miyembro ng ibang relihiyon ang kumukontra sa RC o Roman Catholic? Ang taga-RC sinasagot lang at tumipensa sa RC. Ang taga-Roman Catholic sinasagot lang at dumidepensa sa Roman Catholic. Okay. Para ba itong business at kompetensya nila ang Roman Catholic Church? Parang gano'n na nga kapatid. No? Ginagawa nilang strategy, siraan ng simbahan para yung mga mahihinang pananampalataya makuha nila. No, meron ang analogy dyan bro na di ba yung mayroong isang puno na maraming bunga. So yung magnanakaw bro, ang gagawin nun, babatuhin ng puno para malaglag yung bunga, makuha niya. Yun. So yun ang gawain ng mga mga kaibayo natin sa pananampalataya, Brother Jan. No? Babatuhin ng simbahan para yung mga bunga, pag hindi matibay yung kapit sa pananampalataya, laglag, makukuha nila. Kaya nga, tayo, inaanyayahan tayo ng simbahan na aralin ang ating pananampalataya. No? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2185 o 1285, no? Na kailangan nating aralin at ibalita yung magandang ebanghelyo at dipinsaan kung kinakailangan. Yan po ang turo ng simbahan. Kaya sana po ma-encourage pa kayo. So ngayon, direkta na po tayo sa ating pag-uusapan. No? Yun pong naging sagutan namin, o tanungan at sagutan namin ni Brother Jerry. So, sa video po nating i-play, siya po ang sasagot sa ating mga katanungan mga kapatid. No, so natapos na ang kanyang first negative stand nito. So ako ang unang nagtanong sa kanya. Pag-uusapan natin, no, i-pause and play natin at para maunawaan ninyo no yung kanyang mga sagot na mali-mali po mga kapatid. Kaya pakinggan natin ang unang mga tanong ko sa kanya at kanyang mga sagot naman. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Brother Jerry or Brother EO ng House of Israel, mga kapatid. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live,
ang pag-uusap na ito mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan ko na si Jesus ang promised Messiah. Yung nagsalita kanina mga kapatid, siya po si Brother Jerry, yung negative. At yung ating affirmative ay yung magtatanong ngayon. Nabibigyan ko ng 10 minutes. Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, Brother Jerry, unang tanong ko sa iyo, bro, una mong sinabi, dapat ang pamamaraan ay sa Jewish na pamamaraan. So, ibig mo bang sabihin na based sa aklat ni Isaias 43:10 na ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo, sangayon ka ba dito o hindi? Objection, hindi ko pa nilatag. Ayan, okay. So, bigyan muna natin to ng kunting kalinawan, no? Hindi pa daw niya nilatag, no? So, based kasi sa rules ni Badirashia, sa first interpolation, ang itatanong ay dapat based lang doon sa sinabi ng speaker. Pero hindi po ipinagbabawal ang premises, no? Kaya nga sabi ko, based sa kanyang sinabi, may nabanggit kasi diyan sa stand niya na dapat daw sa Jewish na pamamaraan ang pag-interpret sa Bible. Yun ang una niyang sinabi. So, yun ang nilista ko. And then, naglagay ako ng premise na question, no? Kasi sa aklat kasi ni Isaias, kung mabasahin muna natin, no, ang Isaiah 43:10. Isaiah 43:10, mga kapatid, ito ang wika ng Diyos, no, sa propetang si Prophet Isaias. Basahin natin, ha. Isaiah 43:10. Para makita niyo ang pinaghuhugutan ng aking tanong, mga kapatid. Ito. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, no? Ano daw ang bayang Israel? Ang bayang Israel ang saksi ng Diyos. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. So, napakalinaw na ang pinili ng Diyos na maging saksi sa Kanya ay ang bayang Israel. At doon po ako humugot ng unang katanungan. Kasi, by my premises, kinakailangan ang pamamaraan natin, based na rin sa sinabi niya na dapat Jewish na pamamaraan, ay yung batas ng mga Hudiyo. No? At batas ng mga Hudiyo na sila ang saksi ni Yahweh. Kaya kung sino man ang mas nakakaalam sa lahat ng mga bagay na ito, ang mga Hudiyo po yun. So yun po ang aking unang katanungan sa kanya na agad niyang inobject kasi daw hindi pa niya nilatag. Well, logical naman ang kanyang objection. Pero nakalimutan niya na premises ko lang yon, no? Para maipasok ko yung akin talagang gustong itanong sa kanya, no? Na ang mga Hudiyo ang dapat nating pakinggan, hindi yung hindi mga Hudiyo, kasi hindi tayo mga Hudiyo eh. Lalong-lalo na itong kapatid natin sa Kaibayo na nagpapakilalang Hudiyo din, pero hindi naman, no? Pero sige, pakinggan natin ang patuloy ang mga naging usapan namin. Objection, Mr. Moderator. Time stop na. Okay, ang objection dito ay hindi pa daw nilatag. Merong counter objection dito. Yes, hindi ko naman sinabi, Moderator, na ayon sa sinabi niya. May nasabi siya kaganina, pinakauna niyang sinabi sa Jewish na pamamaraan. Nabanggit na niya, sinulat ko eh. So, base kasi, gagamit ako ng my premise, Mr. Moderator, gagamit ako ng talata sa Isaias. Premise ko to, hindi ko sinabi na ginamit niya to. Based sa kanyang sinabi na Jewish na pamamaraan. Sangayon ba siya sa sinabi ng propeta na Isaias na ang magiging saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudiyo? Sangayon ba siya o hindi siya sangayon, Mr. Moderator? So, ganun lang mga kapatid. Ang pinakasimple kong tanong sa kanya, no, sa premises ko, kung sangayon ba siya sa pahayag ni Isaias na pinili ng Diyos ang bayang Israel upang maging saksi niya. Okay? Upang maging saksi niya sa lahat ng pangyayari sa bayang Israel. So, napakadali lamang pong sagutin yun. Oo or hindi lang yon. Pero medyo natagalan pa bago niya aminin. No?
So, sige, patuloy natin. Based sa kanyang Okay. sinabi na Jewish na pamamaraan. Okay. So, magde-decide muna ako. Doon sa objection na hindi ko nilatag. Actually, ibabalik ko to kay Brother EO kasi hindi ko alam kung sasagutin mo ba or doon lang sa nilatag or hindi, bro. Pero nasa iyo naman yung pagsagot, bro. Paano mo iti-take ulit yung tanong na ito, bro? Next question mo ba? Kasi hindi mo nilatag or dun sa 20 seconds? Kasi sa katunayan, ang dali ng tanong. Nagmayabang na agad, no? Sa katunayan daw, ang dali ng tanong. Well, napakadali nga lang naman talaga ng tanong ko eh. Kung sang-ayon ba siya o hindi. No? So, sumagot din siya agad ng pagmamayabang, napakadali ng tanong. So, ano ang sagot niya sa napakadali kong tanong, mga kapatid? Pakinggan niyo kung ano yung sagot niya. Ha? Sabi kasi dito, Wait lang, bro. Ano ulit, bro? Nawawala yung boses mo sa akin. Ano ulit yung hindi ko sasagutin? na, baka akalain ng mga iba na nahirapan. Actually, ang dali na. Baka akalain ng iba na nahirapan siya. Makita naman eh. Kasi kung hindi ka nahirapan, makakasagot ka kaagad. Kasi napaka-categorical lang naman ng question. Sang-ayon ba siya na ayon sa aklat ni Isaias, ang Israel ang pinili ng Diyos na maging saksi? No? Sabi niya, napakadali lang daw. Tapos, hindi agad makasagot. Tapos, magpapabaon pa ng na baka sabihin ng iba, nahirapan ako. Kung hindi ka talaga agad makasagot, iisipin talaga namin na nahirapan ka. Kasi, ang tanong lang naman is kung sang-ayon ka ba o hindi. Pero ang dami pagchichiburitsi. Napatuloy natin. Ang tanong. Kasi sabi Okay. dito, Wait lang, bro. and, Wait lang, bro. Sa moderator, bro, dito ka muna, bro. Sasagutin mo to ng 30 seconds, bro. Tama? yes, Okay, proceed, bro. I-on ko lang yung time, ha? Proceed. Sang-ayon ka ba na doon? Sa Isaiah 43:10, you are my witnesses. Yung servant, yung tinatawag na tribe of Israel. To know, to believe, and understand na may isa lamang Diyos. So si Jesus, kung ini-force nyo, sinuksok nyo si Jesus na maging Diyos, ay ito, ay hindi naman ito sinang-ayunan ng mga Israelita. Kasi may isa lamang Diyos ang pinaniwalaan ng mga Israelita, kaibigan. Kita niyo? Di ba? Ang dami niyang sinasabi, umabot na siya sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi pa naman yung tanong ko. Di ba? Kita niyo? Ang sabi niya, napakadali lang ng tanong. Pero bakit ang dami niyang chichiburitse, mga kapatid? Hindi siya makasagot agad. No? Patuloy natin. So, bagsak si Jesus dito. Kung siya ay Next nag-claim question. Objection, Mr. Moderator. Object ako kaagad. Kasi sumagot nga siya, hindi naman siya nakatama sa aking tanong. Sumagot nga siya, pero hindi naman siya nakatama. Para siyang bata ba? No? Ang bata, pag tinatanong mo, sumasagot yan. Pero minsan, wala sa tama yung sagot. Halimbawa, tanongin mo yung bata. 5 plus 3, sasagot yan. Lalo na yung mga bata na nakapag-aral na ng grade 1 or yung kinder, sasagot agad yan. No? 5 plus 3, sasagot yan. 6, sumagot, pero mali ang sagot. Ganun siya. Sumagot kasi sa napakasimpleng tanong ko, para sa kanya, napakasimpleng tanong lang daw, pero hindi masagot ng direkta. Ang dami pang chichiburitse. Kaya object ako. Ano yung objection ko? Ito, pakinggan natin. Objection. Time stop. Objection. Yes, Ano sumagot siya, objection Mr. Moderator, pero iba yung paliwanag niya. Ang simple lang ng tanong ko, Mr. Moderator, sang-ayon ba siya sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propesya Isaias na ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo? Yun lang. Di ba? Napakasimple lang naman ang tanong eh. Sang-ayon ba o hindi sa pahayag ni Propeta Isaias na ang saksi sa lahat ng mga ito ay ang mga Hudyo? Yun lang naman eh. Oo or hindi lang naman yan eh. Pero siyempre, sasagutin naman niya. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Okay. Yes. Again, yes. dinidiin. Di ba? Saka pa siya nag-yes kasi na-object na ng pangalawang beses. Pero yes lang pala ang sagot niya. Ang dami pa niyang chichiburitse. Yung sang-ayon or hindi. So, yes. Ulitin ko. Ganito, bro. Ang objection kasi, bro, napaloob siya pagkatapos mong sumagot ba?
Ngayon, Okay. gaya ng kanina sa'yo. So, ibabalik ko kay John Ray kung tatanong niya ulit. Yes. Pero, i-proceed Para ko. for clarification, Mr. Moderator, Proceed. ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, Mr. Moderator, sang-ayon ba siya na sinabi ng Diyos ang saksi sa lahat ng ito ay mga Hudyo? Yes, sang-ayon talaga ako. Hindi yung mga scholar na ibinigay mo kanina. At ang Yeah. Sang-ayon daw siya, no? Na ang saksi ay ang mga Hudyo at hindi daw yung mga scholar na binigay ko ganina. Sinabi ko ba na ang mga scholar ang saksi? Di ba ang tanong ko, ang mga Hudyo hindi naman mga scholar. No? Talagang binibigyan ng ibang flavor yung tanong no? Para mayroon talagang kalituhan sa mga tao, mga kapatid, no? patutunayan dito na ang Israel, sila ay magiging witness to know, to believe, understand that there is only one God, not Jesus. We know that the name of God is written in Tetragrammaton, not Jesus. Kaya nga, So, mayroon na agad siyang assumption ng prabata na fallacy, no? Na there is one God, not Jesus. Hindi pa nga niya na ipaliwanag, hindi pa niya na arok, no, yung buong katotohanan, inaano na niya agad na hindi Diyos si Jesus. Pero mamaya makikita niyo na kukontrahin niya yung kanyang claim na hindi Diyos si Jesus. Mamaya mapapakinggan niyo yung sagot sa tanong ko mamaya. naging bulaan si Jesus dito. At yung scholar na binigay mo. Pati si Panginoong Jesucristo naging bulaan daw, no? Saan kaya 'yan sa sa Biblia na mayroong isang Hudyo na sumunod kay Panginoong Jesucristo na sinabing bulaan si Jesus. 'Di ba? Siya lang ang nagsabi nun. Pero hindi yun sinabi ng mga Hudyo. Actually, hindi naman siya pinapatay ng mga Hudyo dahil bulaan siya. Hindi. No? Dahil inaakala ng mga Hudyo na nag-blaspheme siya kasi nga nagpakilala siyang Diyos. Yun ang pinaka-reason kung bakit pinapatay si Kristo, kasi sa tingin nila nag-blaspheme ang ating Panginoong Jesucristo. No, hindi naman nila sinabi na false prophet ang ating Panginoong Jesucristo, walang ganun eh. May pagamaagam sila na hindi siya ang Kristo. Kasi kung babasahin kasi natin ang New Testament, isa sa pinag-agam-agaman nila ay yung pagkakilala nila kay Panginoong Jesucristo kasi lumaki sa Galilea. Yun ang kanilang pagkakaakala. At anak siya ng isang karpentero na si Jose. Kaya may agam-agam ang mga Hudyo talaga. Pero hindi nila mapagkaila na ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo ay gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Hindi may pagpakaila ng mga Hudyo yun. Halimbawa si Nicodemo, no? Bago natin pagpatuloy ang tanungan, mga kapatid, tingnan mo si Nicodemo. Si Nicodemo, nakita niya na ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi ordinaryong gawain, kundi galing sa Diyos. O basahin natin sa aklat ni Juan 3:1-2. Basahin natin. May isang Parisiyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos." Di ba? Ano daw ang pagkakakilala nila kay Panginoong Jesucristo? Tagapagturong mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo o ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Hudyo na yan, mga kapatid. Hudyo na yan. No? Nagpapatunay sa gawa ng ating Panginoong Jesucristo na mula sa Diyos. Tapos, kung babalikan niyo ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ba siya na ayon sa batas ng Diyos o sa kanyang revelation kay Prophet Isaiah na ang mga Hudyo ang kanyang saksi? Di ba? Isabi ng mga Hudyo, yung kanyang mga gawa yun ng Diyos eh. Pero kung ito makapagsabi, bulaan daw ating Panginoong Jesucristo, no? So diyan pa lang nagkontrahan ng kanyang pahayag eh, no? Sang-ayon siya na ang mga Hudyo ang pinili ng Diyos na maging saksi. Pero hindi siya naniniwala sa mga Hudyo. Pakinggan mo kung maniniwala ba siya sa mga Hudyo. Hindi pwede natin na magiging standard of knowledge yon. Ito yung mga Israel ang dapat nating Next question.
Next question. Okay, dahil sinang-ayunan mo na ang saksi pala sa lahat ng ito ay mga Hudiyo, okay? Ayon sa aklat ni Juan 1:41, the first thing he did was to find his brother Shimon. Si Andres ang pinapatungkulan dito, until him we found the Mashiach, which the word means one who has been anointed na sinasabi mo kaganina. Sabi ni Andres, kasi sa Tagalog yan, si Andres yan, nakita niya ang Mashiach. Maniniwala ka ba sa sinabi niya na siya isang Hudiyo? Napakalinaw ng tanong ko mga kapatid, no? Maniniwala ba siya sa isang Hudiyo na si Andres na tinawag ang kanyang kapatid na si Simon Pedro, no? At sinabihan si Simon Pedro na nakita na namin ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo yung Mesias or Mashiach, no? Na ang ibig sabihin, the Anointed One. So, maniniwala ka ba kay Andres na isang Hudiyo? Yan ang tanong ko sa kanya. Kasi sumagot siya sa tanong ko kanina kung sang-ayon ba siya sa pahayag ni Isaias na ang tinawag ng Diyos na kanya maging saksi ay ang mga Hudiyo. Iisa to sa mga Hudiyo. Kaya ayun ang tanong ko sa kanya kung sang-ayon ba siya na nakita na nila, no, ni unang-una si Andres ang Mesiyas bilang isang Hudiyo. Sumang-ayon ka ba o hindi? Ano ang kanyang sagot? Hindi. Hindi daw. No, hindi siya sang-ayon kay Andres, si Andres isang Hudiyo. Bakit? Ito ang kanyang sagot. Kasi ayon sa Jewish naman, ayon sa Deuteronomy chapter 17, siya yung mag-final verdict, yung mga Levitang pari at mga hukom sa Ayon daw sa Deuteronomy, ang final verdict daw ang mga Hudiyo. Okay? Kaya hindi siya naniniwala sa mga apostol ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo, kasi based daw sa Deuteronomy, ang final verdict daw ang mga pare. Yan, tandaan niyo, final verdict daw ang mga pare. Nang yun, na nandoon sa lugar na doon inilagay yung pangalan ng Diyos, hindi yung ordinary person, kagaya ng binasa mo. Hindi daw ordinary person. Hindi daw ordinary person kagaya ng binasa ko. Kaya papatuloy natin. Deuteronomy chapter 7, verse 17, verse 8. Yun. Next question. Okay, dahil sinabi mo ang final verdict ang mga pari. Sangayon ka ba kay Jeremias 8:8-9 na ang mga paring iyan ang nag-distort sa Torah? Hindi nireject nila. Wait lang. Mr. Moderator. Commotion agad. Kasi para sa kanya ang mga Levitang pare, sabi niya mga Levitang pare ang binigyan ng karapatan ng Diyos, no, na sa final verdict, hindi daw ang mga ordinaryong Hudiyo. Pero kung babasahin kasi natin sa 8:8-9, mga kapatid, no, pakita ko sa inyo muna. Kasi dito ako naglagay ng ano sa kanya ng foundation para talaga hindi niya matibag ang aking stand, no? So kung babasahin kasi natin ang 8:8-9 ng Jeremiah, ito kasi ang sinabi ni Jeremias, no, sa mga kaparian. Paano ninyo nasasabing kami matatalino na sa amin ang kautusan ni Yahweh? Ang kautusan ay binago ng mga mandarayang iskriba, no? Yung kautusan ni Yahweh daw binago ng mandarayang iskriba. Pakalinaw niyan, no? Mapapahiya ang kanilang mga matatalino. Sila'y malilito at mabibigo sapagkat tinanggihan nila, no? Sapagkat tinanggihan nila ang salita ni Yahweh. Anong karunungan ang taglay nila ngayon? Patungkol yan sa mga kaparian, mga eskriba, no? Na pinagkatiwalaan ng Diyos. Pero ano daw sabi ni Jeremias? Tinanggihan nila ang salita ni Yahweh. No? Tinanggihan nila. No, refer sa mga authorities of the Jews, hindi sa mga ordinaryong tao na sinasabi niya. Pero ano ang naging palusot niya? Pakinggan natin ang kanyang palusot. Objection, Mr. Moderator. Nag-object ako. Okay, Hindi ako objection sa ngayon. Wait lang bro ha. Objection muna sa ating affirmative. Yes, hindi pa ako natapos, Mr. Moderator, at sumapaw na. Okay. So, ganito. Ganito. Itutuloy muna natin yung tanong straight.
para buo yung tanong ha. Bro, Yusomar. Yes, kasi pinaluapan ko lang kasi ang i-recap ko lang, Mr. Moderator, para maunawaan ng lahat. Ang tanong ko kaganina, sang-ayon ba siya sa Diyos na ang saksi sa lahat na ito mga Hudiyo? Sabi niya, sang-ayon siya. Pangalawa kong tanong, ang isang Hudiyo na si Andres, nagpahayag sa aklat ni Juan, nakita na niya ang Mashiach, meaning the anointed one na sinasabi niya. Tapos tinanong ko siya kung sang-ayon ba siya kay Andres na isang Hudiyo. Sabi niya, hindi raw. Kasi ang sagot niya, according sa Levitico daw, ang final verdict daw ang mga Hudiyo. Kaya nga pinaluapan ko. Based dito, kapatid, ito na yung tanong ko, Mr. Moderator, based dito sa Jeremias 8:8, na ang mga eskriba o mga parisiyo, no, they reject the word from Adonai. Sila din ang nag-reject. Sangayon ka ba na sa ayon sa hula ni Jeremiah, ang mga pari din niyan ang nag-reject sa salita ng Diyos? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Hindi. Kasi hindi mo naintindihan ang litang scribe. Sana nakalagay dyan, puhin para magiging pare. Scribe yun. Scholar. Tagasulat. Hindi yun pare. Yun. Kita nyo ha? Ang palusot niya, kaya daw hindi siya niwala kasi ang nakasulat daw sa 8:8 mga eskriba. No, dito sa 8:8, ito kasi ang nakasulat sa 8:8 mga kapatid, no? Nasa amin ang kautusan ni Yahweh. Ang kautusan ay binago ng bandarayang eskriba. So sabi niya, hindi ko raw naintindihan ang salitang eskriba. Kasi ang salitang eskriba daw, mga scholar daw yan, hindi daw kuhen. Ibig ng kuhen, mga kaparian. No? Pero kung babasahin natin direkta sa Jess, mga kapatid, hindi niya kasi na unawaan. Kung idirekta natin sa 8:10 ng Jeremias, ito sinabi ni Jeremias, kaya ibibigay ko sa iba ang kanilang mga asawa. Ang kanilang bukid ay tatamnan ng ibang tao. Ang lahat, dakila man o aba, ay gumagamit ng pandaraya upang yumaman. Pati mga propeta at mga pari ay nandaraya. Sa kanya, ang eskriba daw ay eskriba lang, mga scholar lang. Hindi po totoo yun. No? Kasi, pag sinabi mong eskriba, hindi po lahat ng eskriba lang. Karamihan sa kanila mga pari din. Halimbawa, si Isra. Si Isra po, eskriba yon, no, si Isra. Pero at the same time, pari din siya. Kung babasahin natin sa aklat ni Isra 7:11, ano ba si Isra? Basahin natin ha. Isra. Hanapin muna natin ang aklat ni Isra. Isra. Nasaan ang aklat ni Isra? Isra. Ayan, Isra 7:11. Si Isra, hindi po siya ordinaryong pari lang. Eskriba, pari din. Ayan, tingnan natin ha. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Isra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Pakalinaw dyan eh. Pari at eskriba si Isra. No? So, dito natin makikita na hindi niya talaga alam ang Old Testament. Akala niya, ang eskriba lang. Kaya nga, kung babalikan natin yung sinabi ni Jeremias, no, sa 8:10, kasali, pati pa nga mga propeta eh. No? Pati mga propeta, pinaringgan ng Diyos dahil iniba daw ang kautusan. No? Ang word of Adonai. No? Basahin natin sa 18 ha. Kaya ibibigay ko sa iba ang kanilang mga asawa. Ang kanilang bukid ay tatamnan ng ibang tao. Ang lahat, dakila man o aba, ay gumagamit ng pandaraya. Ano daw? Dakila man o aba ay gumagamit ng pandaraya upang yumaman. Pati mga propeta at mga pari ay nandaya. Napakalinaw dyan eh. Tapos, sasabihin niya, mga eskriba lang yan, hindi mo naunawaan, mga eskriba lang yan, hindi mga kuhen. Kuhen meaning pari. Yung mga pari nga kasali dyan, pati nga propeta eh. Di ba? So, talaga dito mo makikita na basta may masagot lang. No? Pero di yan na malayan na buhol-buhol na pala yung kanyang mga sagot. Pagpatuloy natin yung kanyang mga sagot, kapatid.
Okay, next question. Kung ayaw mo sa Jeremias 8:8 dito kay sa Malakias 2:7, 2:8, sinong mga sinabihan diyan na pari na hindi sumunod sa salita ng Diyos? Sinong mga pari yan ang sinabihan diyan sa Malakias 2:8? Sino yan? Ano ko muna, klaro no, kasi ayaw niya tanggapin ng 8:8-9 ng Jeremias kasi nga daw mga eskriba lang daw. No, mga eskriba lang, hindi naman yan mga paring Levita. Kaya binalingan ko siya sa Malakias naman, no? Sa Malakias 2:8 kasi malinaw rin dito kung ano ang sinabi. Basahin natin sa Malakias 2:8 mga kapatid. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, no? Lumihis daw sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. No? Tandaan niyo lumihis sa daang matuwid, no? At marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Turo ang binabanggit turo. No, marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa katuruan ng mga Levitang pari. Kasi yung pinatungkulan dito mga Levitang pari. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ano yung kasunduan ni Levi? Mga katuruan pa rin. No, mga katuruan. Katuruan yan. Pero ano yung sagot niya sa akin dyan mga kapatid? Pakinggan natin ang kanyang sagot sa akin. Kasi ayaw niya sa Jeremias 8:8-9 na nireject ang salita ng Diyos, no, mga propeta, mga pari at eskriba. Kaya tumakbo ako sa 8 kasi ang sagot niya, hindi daw yun mga paring Levita. O kaya sa 8 ako, Malakias 2:8, na mga paring Levitan ang sinabihan. Pero ano ang kanyang sagot? Pakinggan nyo. Yung paring Levita, kaibigan. Okay. Paring Levita, no? I-recap ko lang, no? Kasi based sa tanong ko sa kanya na sa aklat ni Isaias ang tinawag ng Diyos na maging saksi mga Hudiyo. Kaya nga ginamitan ko siya ng aklat ni Juan 1:1 sa 1:41 hanggang the following verse yan, mga Hudiyo yon na sumunod kay Panginoong Jesucristo, nagpahayag na nakita na nilang Mesiyas. Ibig sabihin ng Mesiyas, Mashiach, daano yung tidwan. Ngayon, hindi niya tatanggapin kasi daw mga ordinaryong Hudiyo lang daw yon. Dahil ayon daw sa Deuteronomy, ang final verdict daw mga paring Levita. Kaya nga, binasahan ko siya sa 8:9 ng Jeremias na ang mga paring iyan ang nag-reject sa salita ng Diyos. Sasangayon ka pa sa kanila o hindi? Sabi niya, hindi raw ako sangayon, hindi raw siya sangayon sa akin kasi daw, yun daw sinabi sa Jeremias 8:9, mga eskriba daw yun, hindi daw mga pari yun, or kuhen. Hindi niya nabasa ang 10, na pati nga mga propeta tinuligsa ng Diyos kasi nga iniba ang salita ng Diyos. Kaya, tumakbo ako sa Malakias 2:8 kasi mga Levita talaga ang sinabihan. Pero, yun na nga, sad to say, no, ang palusot niya ay ito. Pero, take note, kaibigan, hindi lahat ng paring Levita dapat upang sangayunan kasi Ano? No? Ngayon naman, nagpalusot na naman siya na hindi daw lahat ng Levita. No? Kasi, ito, kaibigan, dapat siya yung mayroon pang isa, dapat may final verdict from the judge. Meaning from the... may final verdict daw from the judge. So, iba na naman, no? Kaganina, paring Levita, ngayon tumakbo na naman siya sa mga judge. Pero hindi hindi ang judge, ang trabaho ng mga judge sa kanilang sa kanilang community. Sa kanilang community, yun ang trabaho ng mga hukom. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, ang mga Levita po, mga Levita, no? So talagang lumulusot lang siya kasi hindi niya tinatanggap ang mga ordinaryong Hudiyo as the witness of God. Kasi mga pari lang daw. Ngayon, nabuking na yung mga pari pala ang nag-reject sa salita ng Diyos, kaya tumakbo siya sa hukom. Tumakbo siya sa hukom. Pero ito yung kanyang huling sinabi dyan. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 17 verse 8, paring Levita at yung mga judge o hukom, yung mga hari. Hindi lang pari lang nag-iisa. Kaya nga, yung sinabi mo kanina, si Andres lang, ako niwala doon. Hindi siya niniwala. Hindi siya niniwala kay Andres lang kasi
mga pari daw dapat at mga hukom. Pero di niya na malaya na nagkabuhol-buhol na ang kanyang mga sagot, kapatid. Patuloy natin. Gamin mo na yung mga Levita din pala ang hindi naniwala sa salita ng Diyos, sa hula ng Diyos. Ngayon, sabi mo Time stop. Parang nagsasabi. Oh, nag-objection siya. Bakit kaya siya nag-objection? Pakinggan natin. Bro, natatabunan yung boses mo, bro, ha? Pero parang nagsasalita ka, bro. Mr. Juan, Okay, bro. Sige, bro. may sinasabi siyang kasinungalingan. Counter objection, Mr. Moderator. May sinabi ba akong kasinungalingan, mga kapatid? Wala eh. Di ba? Ang ano yung sagot niya sa akin, niriiko ko lang. Kasinungalingan ba yun? Niriiko ko lang kanyang pinagsasabi, mga kapatid. Hindi kasinungalingan yun. O, pakinggan natin ang kanyang objection. Ba't niya nasabi nagsinungaling ako? Oh, wait lang. Okay, so... Hindi pa Okay. Sige, brother Iyo. Hindi lahat ng pari, hindi lahat ng pari kasi may isa pang party na dapat. Okay, so ang ano pala dito, yung merong kasinungaling, tapos nag-explain ta kung ano yung dapat meaning ng kung ano man yun. Brother John, Yes, bro. Ano yung counter objection mo? Counter objection ko, Mr. Moderator, kasi sinabi ko lang yung sinabi niya na mga Levita din. Yun, napakalinaw. Niriiko ko lang sinabi niya eh. Siya ang sumagot nun, niriiko ko lang. Na salamat sa pag-amin na pati ang mga Levita pala, nag-distort din sa salita ng Diyos. Napakalinaw naman sa Malakias 2:8, dinistort nila ang salita ng Diyos eh. Sinabi sa Malakias 2:8 na hindi sumunod sa salita ng Diyos, Malakias din. Siya nagsabi nun, sinabi ko lang salamat sa pag-amin na ang mga Levita din pala ang hindi sumunod sa utos ng Diyos. Okay. So, ganito. Sabi ni Brother John, parang iba ang mga Levi at mga pari. Ano ka ba, kapatid? Ang mga Levi, mga lahi ilan ni Levi. Angka ni Levi yan. Pero mga pari din yan. Marami ang mukha ng pari sa mga Hudiyo. Mayroong Sadusiyo, Parisiyo, mga Levita, pero parehas lang yan mga pari. Walang pinagkaiba dyan. Mga pari din yan, nag-corrupt din sa salita ng Diyos. Parehas lang yan sila, mga pari. Iba lang ang kanilang mga tungkulin. Magde-decide mo na ako, bro. Munod. Wait lang, bro. So, dito kasi, bro, either para sa'yo nga, tama or mali, yung observation ng kabilang panig, tinitake ko yan, bro, as a valid answer naman. Sa kanya yon. So, nasa audience naman yan. Kaya nga kayo nagde-debate, diba? So, ganito muna. Tuloy-tuloy muna tayo. Either nagsisinungaling or hindi yan. Proceed pa din yan. Bro, Yesomar, proceed ka sa pagkatawa. Okay, Mr. Walter, maraming salamat. So, balik ako dun sa tanong ko kasi mga Hudiyo ang nakakaalam sa mga pangyayaring ito. Sabi niya ganyan na, si Andres lang daw. Okay, dagdagan natin. O si Philip naman. Objection siya kasi sinabi niya kaganina hindi na siya maniwala kasi si Andres lang daw, iisa lang. Kaya sabi ko dagdagan ko, no, si ano naman, yung may isa pa akong sinabi dyan at mayroon pa isa si Nathan. Yung nag-objection siya kasi hindi ito yung objection niya. Anong objection dito, bro? Parang hindi na niya natanong yung mga latag ko kanina. Napansin ko wala siyang tinanong sa mga latag ko. Ibig sabihin ba is hindi niya makontra? Mali, no? Hindi niya naunawaan. Negative ka. Nasa akin yun kung sasakyan ko ang stand mo. Negative ka, affirmative ako. May question na kasentro sa affirmative stand. Hindi ba pwede na ang itanong ko yung mga negative mo lahat? Pwede kong itanong yung mga negative na negative na stand mo. Pwede kong magtanong doon. Pero wag mo akong turuan kung anong itatanong ko kasi affirmative ako. My question must be centered sa affirmative stand ko. Hindi niya naunawaan yan. Akala niya, lahat ng sinasabi niya, doon lang ako mag-focus. Hindi niya naunawaan ang rules ng debate. Affirmative is always affirmative. Hindi pwedeng mag-negative ang affirmative. Yung stand mo yun. Pwede kitang hayaan, pwede kitang sundan. Pero kinakailangan,
ipairal ko ang pagiging affirmatibo ko kahit sa tanungan para lumitaw yung aking stand. Yun ang tama sa debate. Hindi porket nag-stand ka, kinakailangan bound ako doon sa stand mo. No, hindi ganyan ang tamang debate, kapatid. Affirmative ako, negative ka. No? Ang trabaho mo, gibain yung stand ko. Trabaho mo yon. Pero nasa akin yun, kung sasakyan ko yung negative stand mo pagdating sa tanungan. I have my own parameter, no, para maitayo ko yung aking stand kahit pag ginigiba mo. Hindi niya naunawaan yun, mga kapatid. Nag-object siya sa hindi niya alam. Okay, Kasi okay. ayon sa ating rules, dapat yun sa latag, hindi sa kanyang latag. Okay. So, nag-object. Well, totoo na rin naman yun, no? Kasi meron siyang pinangawakan based sa rules kasi. Yan kasi ang mali sa rules isa sa rules ni Badirasya. Dapat malaman niya ano ang lugar ng negative sa affirmative, no? Hindi yung pati yung affirmative kinakailangan yung sinasabi lang niya no, hindi dapat ganun. No, kasi ang affirmative should be affirmative, hindi pwede maging negative ang affirmative. Kasi lalabas niyan, magiging affirmative na siya. Iaano ko lahat yung kanyang, i-cross-examine ko lahat ng kanyang mga sinasabi, di lalabas siya ang affirmative, ako ang negative. So, nagkapalit. Isa yun sa mali na rules, no? Patuloy nilang natin. Bro, dahil Counter objection. Doon sa tanong niya na hindi mo nilatag. Brother John Ray. Counter objection, Mr. Moderator. Proceed bro. Yes, counter objection. Wag niya akong sabihan, Mr. Moderator, na hindi ko nagtaksi. Lining to sa mga sagot niya sa akin, Mr. Moderator. Siyempre, hindi pa natapos yung mga tanong ko sa kanya bago ako mag-move sa another question. Kasi sinabi mo kasi, kay Andres ka lang, mayroon pa. Mag-akas puro hudiyo itong nagpatunay. Hindi. Di ba? Napakalinaw nung ko. Sinabi niya kasi si Andres lang daw yung sinabi ko. Kaya sige, dadagdagan ko. Yun nga lang, nag-counter naman siya. Kaya, nag-objection naman siya. Kaya, nag-counter din ako. Kaya, pagpatuloy natin. Okay. Oh. Okay. Nakuha ko na. Okay. So, sige bro. So, ganito. Ang objection ni brother wala na yung doon rules. sa line of questioning na tila ba yung mga nilatag niya hindi daw natanong. Sabi naman ni John Ray, yung tinatanong niya is about doon sa habang sinasagot ni brother EO. Ngayon, dito naman ako kasi usually ibabalik ko lagi yan sa tinatanong. He can use tense kasi napaka-open. Spur! Nawala. Wait. Sorry. Dako tayo sa counter objection. Yes, Mr. Moderator. Ang sagot ko ka, Mr. Moderator. Sinabi ko lang salamat sa pag-amin na ang mga libita din pala ang hindi sunod. Sorry na nawala tuloy ako na wag niya akong sabihan, Mr. Moderator, na hindi ko nagtaksi. Lining to sa mga sagot niya sa akin, Mr. Moderator. Siyempre, hindi pa natapos yung mga tanong ko sa kanya bago ako mag-move sa another question. Kasi, sinabi mo kasi, kay Andres ka lang, mayroon pa. Mag-akas puro hudiyo itong nagpatunay. Hindi. Okay. Oh. Okay. Nakuha ko na. Okay. So, sige bro. So, ganito. Ang objection ni brother EO patungkol doon sa line of questioning na tila ba yung mga nilatag niya hindi daw natanong. Sabi naman ni John Ray, yung tinatanong niya is about doon sa habang sinasagot ni brother EO. Ngayon, dito naman ako kasi usually ibabalik ko lagi yan sa tinatanong. He can use 10 seconds, brother EO, or sabihin mo lang next question dahil hindi mo pa nilatag yan. Automatic naman yan next question So, hintayin mo muna yung buong tanong, bro. Tapos, tingnan natin kung paano mo sagutin, bro, ha? Yes. Brother John Ray. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, buo yung tanong. Tapos, tingnan natin. Yes, isa pang talata. Mr. Moderator. Isang Hudiyo pa nagpatunay, si Philip found Nathanael and told him, "We found the one that Moshe wrote about in the Torah, also the prophets. It's Yeshua ben Yosef from Nazareth." So, kahit si Philip, si Nathan din. No? Answered him, "Nazareth, can anything good come from there? Come and see." Philip said to me, "Yeshua
So, Nathanael coming toward him, and then nadirikta ko na dito sa sinabi ni Nathanael. Nathanael said, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Oh, Mr. Moderator, sumasapaw eh. Sumasapaw, no? Didagdagan ko na, sumasapaw na naman siya. Pero may objection siya, so pakinggan natin yung objection niya. Time stop muna, time stop. Ang Brother premise, EO, bro. Mr. Moderator, ilang minuto ba yung premise? Wala kasing time yung sa premise ng bro. Pero time naman niya, bro. Time niya to lahat. Umaandar yan. So wala pa tayong rules dyan doon sa kung gaano kahaba yung premise niya ba. So continue pa din to, bro. Proceed ka lang, brother Henry. Mr. Moderator, i-revise ko na lang yung question ko, Mr. Moderator. Ilahat ko Sige na lang. lang na apostol. Kasi lahat naman na mga apostol is may mga Hudiyo Sige. naman yan. Lahat ng mga Balik tayo, Hudiyo, proceed. lahat ng mga Hudiyo, kapatid, na naging apostles ni Panginoong Hesus nagpatunay na siya ay Mesiyas. Sang-ayon ka ba sa kanilang lahat ng mga Hudiyo o hindi ka pa rin sang-ayon sa kanila? So, napaka-fundamental talaga yung tanong natin mga kapatid, no? Kasi, i-recap ko lang uli, no, sa aklat ni Isaias, ang pinili ng Diyos na maging saksi, mga Hudiyo, no? At sumang-ayon siya dyan, sumang-ayon siya sa tanong ko kahit na hindi niya agad sinagot, ang dami pa niyang chichiburitse, pero sa sang-ayon din pala. So, problema sa kanya yan. Kasi, biblically speaking talaga, ang mga Hudiyo ang pinili ng Diyos na maging saksi sa lahat ng pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? At sa revelation ng Diyos sa kanyang bayan. Mga Hudiyo, sinangayunan niya yan. So, tinanong ko sa kanya si Andrew na isang Hudiyo, hindi siya naniwala kasi dapat mga pari lang daw. Pero nung sinundan ko yung kanyang tanong na ang mga pari na sinasabi niyang final verdict is rineject ang salita ng Diyos, mananiwala pa ba siya sa mga pari? Sabi niya, hindi raw siya maniniwala sa akin kasi ang sinabi sa Jeremias 8:8-9, mga eskriba daw, hindi pare, kahit na mga pari ang pinapatungkulan doon. Kaya pumunta ako sa Malakias 2:8 kasi mga Levita na mismo. Kasi para sa kanya, mga Levita lang daw ang final verdict. Kaya pinuntahan ko ang mga Levita na isa din sa nag-distort sa salita ng Diyos. Kaya hindi siya nakalusot, no? So, ngayon tinanong ko siya sa mga mga Hudiyo na talaga na talagang sumunod sa panawagan ng Diyos, mga Hudiyo lahat 'yun, mga 12 apostol. Pero pakinggan natin kung ano yung sagot niya. Hindi nga, kasi Hindi pa rin siya naniniwala. Pero sang-ayon siya na ang mga Hudiyo ang pinili ng Diyos na maging saksi. So, yung 12 ng mga Hudiyo, hindi siya naniniwala dahil ang pinaniniwalaan niya, sarili lang niya. Sarili lang niya ang pinaniniwalaan niya. Pakinggan natin. ayon sa Torah, Deuteronomy chapter 17, ang final verdict ay yung mga paring Levita at mga hukom sa panahon yon kung saan nandoon sa lugar na nilagyan ng kanyang pangalan. Kaya hindi yon alongside with the Torah. Kita nyo ha? Bumalik na naman siya sa mga pare. Hindi siya maniniwala sa mga ordinaryong Hudiyo, yung 12 apostol na pinili ng Panginoong Jesucristo, kasi mga ordinaryong Hudiyo lang daw yon, no? Kasi based daw sa Deuteronomy 17, mga pare daw ang dapat na ang may final verdict. Kaya ngayon, ibabalik ko sa kanya yung Malakias 2:8. Ano ngayon ang kanyang tugon? Pakinggan natin. Self-claim lang niya yun. Self-claim lang daw. Next question. Ulitin ko na naman ang Malakias 2:8 kasi bumalik ka naman sa Torah. Sinabi na naman dito, inamin mo na kaganina na ang mga paring ito, mga paring Levita, sabi dito, you corrupted the covenant of Levi, says Adonai. Diyos na mismo, ang mga paring Levita nag-corrupt sa kanyang salita. Maniniwala ka pa ba sa kanila o sa mga Hudiyo na pinili ng Diyos? Napaka-kategorikal yun ha. Ayaw niya sa mga Hudiyo, yung 12 apostol, kasi hindi daw yun ang final verdict kasi mga Hudiyong ordinaryo lang daw. Ngayon, sabi niya doon siya sa mga Levita, sabi dito, mga Levita ang nag-corrupt sa salita ng Diyos. So, pinipili ko siya, saan ka maniniwala ngayon? Sa mga ordinaryong Hudiyo na pinili ng Diyos o sa mga Levita na kumurap sa kanyang salita? Ano yung kanyang palusot? Pakinggan natin.
Tama yun, pero ang nikurap niya is the Covenant of Levi. Oh, no, tama daw yun. Pero ang kinurap daw, ang Covenant of Levi. Covenant of Levi daw ang kinurap. So, patuloy natin. Take note, the Covenant of Levi nakalagay. Hindi mo ba nabasa? Covenant of Levi ang kinurap nila. Hindi yung Covenant of God. Oh, Covenant of Levi ang kinurap nila, hindi daw yung Covenant of God. No? Covenant of Levi ang kinurap, hindi daw ang Covenant of God. So, maya-maya konti, paliwanag natin yan. Pero ito yung naging follow-up question ko sa kanya. Oh, So, okay, maraming salamat. Next question. Where in the Bible that the covenant of Levi is not the covenant of God? Oh, ano? Saan kaya yan? Kasi sabi niya kasi kaganina, Covenant of Levi ang kinurap, hindi daw ang Covenant of God. No, Covenant of Levi ang kinurap, hindi daw ang Covenant of God. Kaya, ang tanong ko sa follow-up question ko, saan niya mababasa na ang Covenant of Levi is not a Covenant of God? Tingnan mo kung ano ang sagot niya. ilan mo ba yung promise ni Levi? Objection, Ay, yung Mr. promise- Moderator. Umabot sa promise of Levi. No, hindi naman yun yung tanong eh. Time stop. Okay, anong objection natin? Saan niya nabasa na ang covenant of Levi is not the covenant of God? Okay. Okay, nag-object ka Yabang pa, okay. Akala mo may sagot, no? Pero sige, patuloy natin. naghahanap ka ng mababasa chapter and Oh, verse. para maano lang, siyempre, Mr. Moderator, para lang ma-clarify natin itong pinagsasabi niya, Mr. okay. Moderator. Okay. Brother Iyo, meron ka bang counter objection bago ako Wala hatid? na, simple and kahit na Okay, out of okay. topic, hindi yan yung Okay. matasagan ko. Okay, so ganito. Hindi yun out of topic pa, kapatid. Hindi yun out of topic kasi sinundan ko lang ang argument niya. No, out of topic ba yun? Or naipit na talaga siya? Kasi kahit ano-ano lang pinagsasagot. Isipin nyo, ang sagot niya, ang kinurap, ang covenant of Levi, hindi daw ang covenant of God. Iba pala ang covenant of Levi sa covenant of God. Mga kapatid. Pero mamaya, titingnan natin sa Bible, no, kung hindi ba yun talaga salita ng Diyos ang kinurap, no? Pakinggan natin ano yung covenant of Levi sa kanya. So bro, maghihintay lang si Brother Junri na may bigay yung chapter and verse. Buuin mo lang bro Junri ha, hintayin mo yung 30 seconds. Tapos mag-object ka ulit kung walang nabanggit. Proceed ka lang Brother Iyo sa iyong pagsagot. 30 seconds po. Bro Iyo, proceed ka bro. 30 seconds. Yes bro. Ganito, kaibigang John Ray, para maintindihan mo yan. Lahat is covenant of God. Pero may covenant Kita nyo? Lahat is covenant of God. Lahat is covenant of God. Pero sabi niya ganina, ang covenant of Levi is not covenant of God. Pero lahat daw is covenant of God. Di ba? Kontrahan? Pero may palusot sa dyan. Ano yung palusot niya? of Levi. Ano yung covenant of Levi na nandoon sa Malakay? Yung ikapo. Yung mga Ikapo. Ang ikapo is not a covenant of Levi. Dahil mga kapatid, wala pa ang lahi ni Levi, mayroon ng ikapo. Panahon pa lang ni Abraham, nag-ikapo na si Abraham kay Melchizedek. Ito yung walang alam sa Bible. No? Akala niya yung ikapo kay Levi nagmula yun. Hindi. Kay Abraham. Si Abraham, nung napunta siya sa lupain ni Melchizedek, nag-ikapo na siya kay Melchizedek. Nagbigay na siya ng ikapo kay Melchizedek. Di ba? Huli yung kasinungalingan. Patuloy natin. ikapo, isa sa mga covenant of Levi yan. Na kung basahin mo yung Malakay, isa yun sa mga kasi yung Levi, siya yung magiging pari magpakailan yun. Hindi yung mga Katoliko. Yun yung Anong koneksyon ng Katoliko sa tanong ko? No, evading the issue. Pero mamaya tingnan natin kung ano yung covenant na yon, mga kapatid, ang sinira, no, sa covenant ni Levi. 10 utos ba yon? Mamaya basahin natin, pakinggan muna natin. covenant of Levi. Yung nakurap nila, hindi yung covenant of God with the Messiah. Next question. Napakalinaw, no? Ang nakurap daw, covenant of Levi, ibig sabihin, yung daw 10%. Saan kaya yun sa Bible na ang kinurap yung 10%? Ibig sabihin, naging 9% na lang o naging 8% na lang yung ibibigay?
O ano ba, naging 12% ba? Yun ba ibig sabihin? Ang layo ng sagot eh. No? Ang layo talaga. Ang layo ng sagot eh. Pero tingnan natin ang Malakias 2:8 kung para saan talaga to dito. Kung sa, yung sinasabi ba ditong kinurap ay ang ano ba, ang 10%? Hindi. Basahin natin mga kapatid ha. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Katuruan ng sinasabi dyan, hindi 10%. Katuruan ang sinasabi dyan. Sinira ninyo ang aking kasunduan. Kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa 9. Kaya hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking kalooban, ng kalooban ang hindi sinunod at hindi pantay-pantay na inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. Pagtuturo, hindi 10%. Yan ang kinurap ng mga paring Levita, hindi ang 10%. Ang kalooban ng Diyos, kinurap nila. Oh. Dahil sa ang topic namin ay ang Prophet Misayas, ano ang koneksyon yan? Hindi nila pinaniwalaan ang sulat ng mga propeta, ang katuruan ng mga propeta. Yun. No, basahin natin sa Deuteronomy 18. Deuteronomy 18, ano ang wika ni Moises? Isa to sa katuruan ng mga propeta na dapat sundin ng mga Levita. No, ang pagpapahayag sa katotohanan. O ano ba ang pahayag ni propeta Moses sa mga Levita, mga Hudiyo, mga kaparian? 15 hanggang 19, ito mga kapatid. No? Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Ito na pangako to. Pangako ng Diyos na Yahweh na mayroong magiging isang propeta na katulad ni Moises. Dapat kayong makinig sa kanya. Messianic prophecy po ito. Propeta na katulad ni Moises, isang Mesiyas, no? Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pangmuli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sinabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo, no? Isang propetang katulad daw ni Moises. No, isang propeta ang ibibigay ng Diyos sa mga Israelita na katulad ni Moises. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban. No? At siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya ay nagsasalita para sa akin ay mananagot. Napakagandang ano po yun, propesiya ni Moises sa mga kapatid. No? Yun ang isa sa mga kalooban ng Diyos na hindi sinunod ng mga Levita. Kaya iyon ang sinabi niya sa Malakias 2:8 na kinurap niyo ang aking salita, yung aking katuruan. No? Nagturo kayo ng mga mali, kaya marami ang mga Hudiyo na nalaglag. Yun ang point doon, hindi 10%. Ang layo ng sagot niya, 10%. Paano naging 10% yung Malakias 2:8? No? Ang layo, ang 10% na sa Malakias 3, hindi sa 2. No, hindi kasi marunong gumamit ng konteksto ng talataan sa Bible. Kung aaralin mo ang aklat ni Malakias, ang sinasabi niyang 10% nasa chapter 3, hindi sa chapter 2. Dahil sa chapter 2 napakalinaw. Kautusan ng Diyos, katuruan, kalooban ng Diyos na dinustort ng mga Levita. Kasama doon ang pagpapahayag sa Mesiyas. Kaya nga mali ang kaniyang sagot sa atin na hindi siya maniniwala sa mga simpleng Hudiyo na pinili ng Diyos kasi hindi mga pari. Baliktad. Dapat mas maniwala siya sa mga ordinaryong Hudiyo na pinili ng Diyos kaysa sa mga pari. Kasi ang mga pari nga dinistort nila ang katuruan ng Diyos. No? Jeremiah 23:1-2, ano ang sinabi dito ni Jeremias?
o ng Diyos kay Jeremias, no? Jeremiah 23:1 and 2. Galit na galit ang Diyos sa mga pari. Oh. Basahin natin. Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, no? Ano daw? Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan, mga pari. Pinapangalat ninyo at ipinagtabuyan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Pakalinaw yan. Munging-munghi ang ating Panginoong Diyos si Yahweh sa mga kapariang Libita, mga kapariang Parisiyo. Kaya nga, mas maniwala tayo sa mga Hudiyo na nagpahayag ng Ebanghelyo, ang 12 apostol na pinili ng Diyos. Sila ang saksi na sinasabi sa Malakias 43:10, hindi ang mga Libitang pari. Yun ang hindi naabot ng kanyang isip, mga kapatid. Kaya malimali ang kanyang sagot, malimali ang kanyang pagpapahayag. No? Ano ba ang wika ni Apostol na Pablo na isang Hudiyo na saksi sa lahat na tinawag ng Diyos? No, kung babasahin mo Acts chapter 9, si San Pablo tinawag ng Diyos. No? Ano ba ang wika niya? Patungkol sa hula ni Moises na isang propetang katulad ni Moises, sino yon? Oh, pakinggan natin San Pablo sa Gawa 3, mga kapatid, no? Gawa 3, umpisa natin sa 19. Ito ang wika ni San Pablo. Sino yung sinasabi ni Moises na isang propetang katulad niya na hihirangin ng Diyos para magpahayag ng kanyang salita? Sino yon? O basahin natin Gawa 3:19 hanggang 22. Ito ang pahayag ni San Pablo, mga kapatid. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang, mula pa nung una para sa inyo. Sino daw ang susuguin ng Diyos? Si Jesus, ang Kristong hinirang, mula pa nung una para sa inyo. Ano ibig sabihin niya mula pa nung una? Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una, sapagkat sinabi ni Moises, ito yung sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Susundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Sino yung propeta na yan? Kung babalikan natin sa verse 20, ang ating Panginoong Hesus, ang Kristong hinirang. No? Kaya talaga napakalinaw ng katuparan ng hula na wala pong iba, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. No? Pakalinaw. Kaya nga, sa first tanungan ko sa kanya, gibang-giba talaga ang kaniyang negative stand. Nagiba kasi sinang-ayunan niya. Sinang-ayunan niya na ang mga Hudiyo ang pinili ng Diyos na maging saksi. Kaya talaga, tinanong ko siya agad, hindi ka ba maniniwala sa 12 apostol na mga tunay na Hudiyo na pinili ng Diyos na maging saksi niya? Sabi niya, hindi daw siya maniniwala kasi dapat ang final verdict ang mga paring Levita. Pero hindi niya alam na ang mga paring Levita pala, mga Parisiyo, itinuligsa na yan ng Diyos. Dahil nga, sa pagsalangsang nila sa katotohanan, pag-reject nila sa salita ng Diyos, pag-corrupt nila sa salita ng Diyos, lalong-lalo na ang kalooban ng Diyos. Malakias 2:8-9. Pakalinaw, mga kapatid. Kaya,
Hindi dapat paniwalaan ng mga paring Levita na nag-reject sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. No? Marcos 14:61-62. Bagkus imbis na paniwalaan nilang ang pag-claim ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang Mesiyas dahil sa kanyang gawang mga kababalaghan, hindi nila pinaniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo. Bagkus pinapatay pa nila. Marcos 14:63-64, sinabi ng mga paring Hudiyo, ano ba ang kinakailangan nating saksi? Nagmula na mismo sa bibig ng taong ito, nagblaspheme siya sa Diyos. No, dahil nagpakilala kasi siya na Diyos Son of Man, coming with the clouds. Pag sinabing Son of Man, coming with the clouds, Diyos po yun, mga kapatid, si Yahweh. Isaiah 19:1, si Yahweh nakasakay sa ulap. Kaya galit na galit ang mga Hudiyo sa kanya. Kaya pinapatay. Ibig sabihin talaga, dinistort nila ang kalooban ng Diyos. Yun po ang sinabi sa hula ni Malakias. Kaya talaga, gibang-giba ang mga kapatid. Gibang-giba ang negative stand. Hindi niya talaga natutulan ang katotohanan ng ipinahayag natin na ang promised Messiah ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? So mga kapatid, based sa inyong narinig, no? Kitang-kita naman. Tayong-tayo, mga kapatid, ang ating pagpapatayo. Hindi po matutulan yon, hindi niya matutulan dahil siya mismo ang sumang-ayon na ang mga Hudiyo ang pinili ng Diyos na maging saksi, hindi ang mga hintil. Hindi si Brother Jerry, kasi si Brother Jerry, hindi siya Hudiyo. Bagkus, nung nag-usap kami bago ang debate, sabi niya isa siyang Katoliko. Kaya hindi siya dapat paniwalaan. Maniwala tayo saan? Sa mga Hudiyo. Isaiah 43:10, ang mga Hudiyo ang kanyang pinili na maging saksi. Kaya tama-tama ang sinabi ng mga apostol. Basahin natin muli, no? Ang mga sinabi ng mga apostol, ang patutuon nila kung sino si Panginoong Jesucristo. No, John 1:41-43. Ano ang wika ng mga tao na nakita sa kanya? Ito ay mga tunay na Hudiyo to, mga kapatid. Pakinggan natin. No? Kasi based sa hula ni Isaiah, ang mga saksi sa lahat ng ito ay ang mga Hudiyo. Okay? John 1:41-43. Ito po ang ating mababasa. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. O, di ba? So nakita na daw ni San Andres, ang kapatid ni Simon, ang Mesiyas, nang ibig sabihin ay ang Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Philip at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Ayan, so tinawag naman ni Panginoong Jesucristo si Philip. So patuloy natin ang pagbabasa. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad din na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel, si Nathan. At sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat na aklat, ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. So, yan ang papatutuo ni Nathaniel, At ni Felipe, nakita na nila ang Mesiyas na sinasabi ni Moises sa kanyang kautusan. May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel, sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Mga kapatid, napakalinaw. Mga Hudiyo po yun, nagpahayag. Isinulat nila sa aklat para tayo rin mahayagan ngayon. Para makilala rin natin ang Mesiyas. Kaya nga,
mapupuna natin ngayon, halos lahat na ng mga bansa, marami ng mga tao, no, ang kumilyala sa ating Panginoong Jesucristo na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Dahil isa po yan sa hula ni Propeta Daniel, no? Kung babasahin natin ang messianic prophecy ni Propeta Daniel, mga kapatid, no? Natupad po yan, walang iba sa ating Panginoong Jesucristo. No, dahil based sa hula ni Daniel, ito po ang kanyang nakita sa kanyang vision, no? Patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap, sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya. Sino ang lilingkod sa kanya? Ng lahat ng tao? 'Di ba? Sa bawat bansa at wika. Yan po ang nakita ni Propeta Daniel sa isang Mesiyas. Paglilingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Di ba yan nangyari sa panahon natin? After ng ating Panginoong Jesucristo, umakyat sa langit, mga kapatid, di ba? Yan ang nangyari. Kaya nga walang ibang Mesiyas ang ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi yan natutulan ng ating pong kaharap noong nakaraang linggo. Si Brother Jerry, isa pong miyembro ng sulpot na sekta na House of Israel na hindi naman taga-Israel, taga-Davao. So, sa susunod, mga kapatid, no, God's willing, yun namang second stand niya na in-interpolate ko mas lalo doon. Nagkawindang-windang ang mga sagot niya sa akin, mga kapatid. Tingnan naman natin yun, no? Sa susunod naman, at least nakita na natin ang kamalian ng kanyang unang stand nang tinanong natin, windang-windang lahat, mga kapatid. No? So, shout out natin uli, no, ang 10 viewers, no, na tiling nakatutok sa atin at wow, grabe, si Brother John ang talagang champion sa pagko-comment, no? At meron din pala si Sister Ann Marjorie Lopez, no? Humabol sa comment section, nag-comment din siya. Good AM, Brother John Day. Good AM, Sister Ann. At wala, di ka matulog, bro. Wala, kay na-excite ko kasi 3 days ang holiday. Kaya minsan lang ako makapag-live ng ganito, kaya grinab ko na yung opportunity. At least may mapag-usapan tayo, no? Hindi rin naman kasi ako makakatulog, lalo-lalo na sa week po na ito ay panggabi ako. So, sanay ang katawan ko ngayon sa puyatan. Sa wala naman akong magawa, so nilive ko na lang at yun nga, no? Matagal ko na talaga gustong i-rebat yung mga pinagsasabi sa akin ni Brother Jerry. Nataon lang Sister Ann Marjorie Lopez na wala akong trabaho bukas, kaya ayan, naka-live tayo. Shoutout sa iyo, Sister Ann, no? At grabe si Brother John, ang dami niyang sinabi dito, basahin nga natin isa-isa. Sabi niya, at ang ibinabato nilang mga salita at tanong sa taga-Roman Catholic, ito nabasa ko na kanina. Bakit sinasabi ni Jesus na ang tunay na Hudyo ay walang pagpapanggap? Yes, no, kasi ibig sabihin ng tunay na Hudyo, kapatid, yung hindi yung mga ethnic Jews. Kasi ang mga ethnic Jews talaga full of lies sila. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa kanila. Ang ibig sabihin ng tunay na Hudyo, yung sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kasi si Panginoong Jesucristo sa kaniyang native, siya ay Hudyo, no? Pero hindi siya Hudyo lang, dahil siya ay hindi naman Diyos lang ng Hudyo, Diyos siya ng lahat. So ibig sabihin, ang sumunod sa kaniyang kalooban, yun ang tunay na Hudyo, no? Mababasa mo yan sa Romans 2, no, na mayroong tinatawag na spiritual Jews. So yung spiritual Jews, yun yung tunay na mga Hudyo, kapatid, hindi ang ethnic Jews. Dalawa po yan. Sa Bible, dalawang Jews ang tawag dito, dalawang Hudyo ang binabanggit,
ethnic Jews, yung talaga mga tunay na Hudiyo, at spiritual Jews. Ang spiritual Jews, yun ang mga tunay na Hudiyo, kapatid. Sabi pa niya, kasi doon si Jesus pinapapatay, ang suffered, tinurtured at ipinapako nila sa cross at namatay. After 3 days, muli siyang nabuhay. Yes, kapatid, no? Talagang, pag hindi natin inaral ng maigi ang Bible, di talaga natin maunawaan paano naging ang mga Hudiyo, no? Silang ang nagpapatay. Ang ibig sabihin ng tanong mo, kapatid, na ano yun? Tanong mo na tunay na Hudiyo, mga ano yun? Mga saints in heaven, yung mga sumunod talaga sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid. At sabi pa niya, Jesus himself testified pagka nagsalita ang Diyos sa ordinaryo na tao. No. Dahil hindi naman nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Kahit pa siya, makita natin siya sa anyong tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. No, hindi lang siguro natin panaabot yung kaniyang sinasabi, kaya nasabi lang natin na dahil siguro siya ay ordinary. No. May ibig sabihin yun, kapatid, at yun nga ang sinasabi ko, yun ang tamang explanation doon. Ang nagpadakip sa Diyos ang paring Hudyo o baka rabay na ngayon, mga paring Hudyo. Ano kaya ang palatandaan sa tunay na Hudyo base ba sa relihiyon, birthplace, nationality, bloodlines, permanent o present? Okay. So, dahil tinanong mo yan, basahin natin ang Romans 2, no? Para malaman mo ang sagot, kapatid. Para maunawaan mo ang banal na kasulatan. Sa Romans 2, may binabanggit na spiritual Jews. 26 yata yun, no? Basahin ko sa 25, no? Romans 2:25 up to the following verse, ito ating mababasa. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, no? Alam naman natin na sa mga Hudiyo, importante ang magiging tuli. Kasi pag hindi ka tuli, hindi ka tunay na Hudiyo. Okay? Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. So, kahit pala Hudiyo ka, no? Kahit pala tuli ka, membro ka ng Hudiyo, kung nilalabag mo ang kautusan, para ka ring hindi tuli, kapatid, no? So, 26. Kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? No? So, kahit pala mga hintil, ibig sabihin ng hindi tuli, mga hintil yan, no, kahit pa siya ay hindi tuli, pero gumagawa siya ng mabuti, ayon sa kalooban ng Diyos, para na rin siyang tuli, kasi nasunod siya sa kalooban ng Diyos. Okay? Patuloy natin, 27. Kaya ikaw na Hudiyong nasa ilalim ng kautusan, ito yung ethnic Jews na sinasabi ko, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan bagaman hindi sila tinuli. Okay? Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudiyo ay hindi dahil sa panlabas na kanyuan o dahil sa pagtutuli ng laman. No? Ang tunay na Hudiyo daw hindi sa panlabas na kanyuan. Ibig sabihin, ang pinapahiwatig ni St. Paul dyan, yung mga ethnic Jews. Hindi dahil sa ikaw ay membro ng Judaism, tinuli ka, tunay ka na Hudiyo. No, hindi yan ang perspektiba ng Diyos, no? Dahil sa perspektive ng Diyos, ang tunay na Hudiyo, ano? Ito. Ang tunay na Hudiyo ay ang taong nagbago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Nakuha mo na, kapatid, na dyan? Brother Jan? Kaya maswerte ka at nakinig ka sa pag-aaral natin ngayong madaling araw na ito, at least natutunan mo. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na Hudiyo? No, hindi dahil sa ikaw ay isang ethnic Jews. Ang tunay na Hudiyo ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Brother Jan, ayos ba? May natutunan ba, Brother Jan? No? So, ito talaga ang napakaganda pag tayo po ay nakikinig sa mga ganitong talakayan, marami tayong matututunan. At sabi pa dito ni Brother Jan, ang mga comments at opinion ko ay para lang yan sa mga open-minded na otak.
Bakit kaya binabago ng mga historians ang mga pangalan ng mga nakasulat noon? Kagaya ng Ofer. Ofer yan pala ito, si Brother Jan. Brother Jan. No, wag kang sumunod sa mga maling filosofiya ng tao. No, hindi maganda yan. Colossians 2:8, iwanan ang mga katuruan na hindi mula kay Kristo. Walang turo ang mga apostol at ang Panginoong Kristo patungkol sa mga offer na yan, bro. No? Mga bunga lang yan sa mga maling pag-uunawa sa mga nagbabasa ng Biblia, kapatid. Ang ibang sinusunod nila ng mga interpretasyon at tradisyon na gawa ng kanilang ninuno elders, pero pagdating ni Jesus, kinukontra na nila. Parang iba ang mga Levi at mga pari, no? Parehas sila, mga pari lang lahat. Meron lang specific na katungkulan, kaya tinawag na Levitang pari. Sadducees at Pharisees, iba-iba sila, pero parehas sila, mga pari lang lahat yan. Ano kaya ang nakukuha at natututunan nilang aral sa pangyayari noon na nakasulat sa Biblia at iba pang mga book of histories? Yeshua ay si Jesus ba? Kung gumagamit sila ng ibang lingwahe, bakit hindi lahat ng salita itin-translate nila? Yan, may mga translator, bro, na pinili nila na i-preserve yung original. No? Pinili nila na i-preserve yung original para mas makita kung sino yung binabanggit. Walang question doon. Ang kumu-question lang yung hindi mga nakakaunawa. Si Black Commando Gaming, sabi niya, nagkontrahan yata yung sagot ng opponent mo. Yes, kapatid. Kontrahan talaga lahat. No? Covenant, Teaching, Law, and Commandments, sabi ni Brother Jan. Kinurap kagaya ng ginagawa ni Moises about sa divorce. Pinayagan ni Moises ang certificate of divorce dahil sa katigasan ng kanilang puso at ulo na ayaw naman ng Diyos. Correct, no? Matthew 19. No? Sabi ni Panginoong Jesucristo, hindi naman ganyan talaga ang gusto ng Diyos, no? Pinahintulutan niya ni Moises dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Diyan natin makikita ano ang importansya ng authority ng isang namumuno. Kapag siya ang nagpahintulot, pahihintulutan sa langit. Kaya napaka-importante ang authority ng simbahan, mga kapatid. Sabi dito ni Brother John, mayawi at maay Adonai pa. Nakalagay sa Biblia kung paano hahatiin ang lupa at ano ang batas, pero ano po ang nangyayari noon sa mga lupa? What is your point dyan, Brother John? Nakasulat na lahat na ipahihiwatig na sa Biblia. Lahat, pero hindi lang ngayon na susunod ang iba pang batas na ginagawa ng mga lawmakers, rulers dito sa lupa ngayon. Bro, ang layo na pinagsasabi mo, bro. Black Commando Gaming Page, ibig sabihin ba simbolikal lang ang 144,000? Yes. Ang 144,000 ay sumisimbolo siya sa 12 lipi ni Israel na sinisimbiluhan naman ng 12 apostol. Nang ibig sabihin, Universal Catholic, kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng 144,000. Catholic po yan. Kung aaralin mo lang na maigi, Black Commando Gaming PH. Based sa Revelation, natanong ko lang, nagets ko na may tunay na Hudyo. Yes, ang tunay na Hudyo ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi yung mga ethnic Jews. Kapatid, tayo, pwede tayong tawaging spiritual Jews kapag sumunod natin o nasunod natin ang kalooban ng Diyos, kapatid. Yun, so yun ang lahat ng mga nag-comment, no? Baka mayroon kayong mga questions dyan, mga kapatid. Pwede nyong itanong, mayroon pa tayong 5 minutes. No, kasi stress dito after 5 minutes. So mayroon pa tayong 5 minutes, pwede kayong magtanong at para mabigyan natin ng kasagutan, no? By the way, maraming salamat pala, mga kapatid, sa pagsama nyo sa akin.